Okay, magandang araw, magandang umaga o hapon o gabi man dyan. At syempre sa mga Bisaya natong mga kaigsunan, mga kauban, mayong adlaw ninyong tanan, no? So, di na tayo magpaligoy-ligoy pa. Gusto nating pag-usapan itong nangyayari dito sa Davao, ano? Lalo na dito sa Congressman Alvarez, no? At itong mga Duterte, no? Parang ang kapansin-pansin kasi sa totoo lang, kawawang-kawawa itong ating mga kababayan dyan sa Davao, no? Ang atong mga kaigsuunan diyan sa Davao masyado nang nagagamit, no? Nagagamit ng mga politiko, no? Hindi naman sa minamaliit natin ang kanilang mga kaisipan o kanilang mga kaalaman, pero yun ang suma total, no? Nagamit na masyado nang nakaladkad kung sa Tagalog, ano? Ang mga kaigsuunan o yung mga kababayan natin dyan, kung saan nakakaladkad sa mga laban na hindi naman talaga para sa kanila, no? Sa totoo lang, hindi naman para sa kanila. Binibit-bit sila. Masakit mang isipin, pero ito ba ay bayad? Kayo ba ay bayad ng mga politikong yan? Kayo ba ay bayad ni yung gobernador dyan na si Hayungi ba yun? At itong mga politikong tulad nila Alvarez? At syempre pa itong mga Duterte, yung ama na ugod-ugod na pero talagang sumasawsaw pa sa politika, no? Hindi para sa kanya yan, sa totoo lang, ano? Hindi na yan para sa kanya. Hindi ako maniniwala na may balak pang tumakbo yan. Ang physical niyang kalagayan isa hindi na yan tatagal sa anumang trabaho. So ang kanyang pagngangaw-ngaw, ang kanyang pagbanha-banha diha is para na lang na sa iyang mga anak, no? Kang Sara o kang Baste o kang Pulong. So kita kayo nga ang mga tao ginagamit lang yun nila, no? Kung sa Bisaya, no? Kita kayo nga ginagamit lang nila ang mga tao, no? Siguro kung wala may bayad ang mga taga diha, ang mga Bisaya diha, siguro ang usa na lang murag utang na loob, ganun ba, no? May mga utang na loob ba talaga kayo sa mga Duterte, sa mga Alvarez, sa mga Gobernador Ayungi ba yan, no? So kasi kung pakaisipin mong mabuti, ano bang agenda na para sabihin yan ay pwedeng magpadala sa inyo ng inyong mga damdamin para ika nga magsagawa ng protesta, no? Una, charter change, wala pa naman, no? Parang hindi pa nakakaporma, so hindi pa naman urgent na kailangan ng tumindig ng mga mamamayan tungkol dyan sa Chacha. Pangalawa, yung PIPI na pinagsasabi nila noon na kaya sila nagsimulang manawagan ng pagprotesta dahil doon sa People's Initiative na di umano peke or bayad o no, so hindi tao ang nagsimula kung hindi mga politiko din. So tayo naman is tutol tayo dyan sa charter change, tutol din tayo doon sa People's Initiative. Hindi tayo tutol dahil hindi maganda ang layunin ng People's Initiative. Maganda ang layunin ng People's Initiative at ito ay instrumento rin ng mamamayan. Ibig sabihin, pag mayroon talaga tayong gustong ilaban na mga kaayusan sa pagbabago ng batas o ng konstitusyon, pwede natin gamitin yan. Pero hindi tayo sumasangayon dun sa People's Initiative na katulad nga nung nagdaan na gawa-gawa lang ng mga politiko o ng mga taga Malacanang o mga kasabwat ng taga Malacanang. Sa mga katwid,
Sangayon tayo dyan, natututulan natin yung charter change at yung People's Initiative. Pero sinasabi ko na nga kanina pa na hindi pa naman gumagalaw yan. At kasalukuyan ang People's Initiative ay talagang halos binasura na yan. Ang nangyayari na lang ngayon yung charter change na pinipilit naman ng Congress na economic term lang o yung mga economic condition lang ang gagalawin. Sa mga katwid, hindi pa nga umaabot sa Senado eh. so ibang bagay pa yung kung pagdating sa Senado. Kung makakuha ba ng mayoryang boto ang charter change na sinusulong ngayon sa Kongreso. Kung sa Kongreso ay papasayan, mukhang pumasa na, pero dadalhin pa yan sa Senado at ang Senado na naman ang bubutuhan. So mahabang proseso pa. Ngayon, ang hindi talaga maganda dahil parang inuuto lang kayo, no? Yung sa salitang kanto, inuuto kayo ng mga politiko nyo dyan na ginagamit kayo. Pero hindi naman talaga para sa charter change, para sa PI, kung hindi, yung mga sarili nilang ipinaglalaban. Tulad na lang halimbawa nung pagkasuspende nung gobernur dyan. Nilalagay kayo sa front, kunyari pinagtatanggol niyo yung gobernur, pero siya naman talagang naglabas na. Kung nanonood kayo ng mga balita, lalo na dito sa nagsalita yung isang abogado galing ng DILG, kung hindi ako nagkamali, at pinaliwanag doon yung iba't ibang mga ginawa nitong si Gobernur Ayungib ba yan? Hayungib, no? So lumalabas doon na talagang bukod yung sinasabing sasakyan na ibinigay muna doon sa binawi doon sa board member, tapos ibinalik, may iba pa pala siyang mga paglabag. Yan ay lihim na hindi naman sinasabi nila Alvarez, no? Hindi sinasabi nila Duterte. Ang sinasabi lang nila, nagawa na yung sa board member na yon, ayos na yon. At ang usapin lang talaga is yung pinag-initan daw ni Lagdamio, itong gobernador ng Davao del Norte. So masyadong sa totoo lang, hindi sila nagsasabi ng totoo din sa taga Davao, no, ng mga tao, no? Ginapainit nila ang damdamin, kung sa Tagalog, pinapainit nila ang damdamin ng mga taga Davaoenyo sa mga kulang-kulang din pala na impormasyon, no? So Mr. Alvarez, ang ito na lang masasabi ko, wag nyo namang kaladkarin, wag nyong wag ninyo gamita ang mga lumulupyo diha sa Davao del Norte para sa mga laban na hindi naman klarado, no? Kulang-kulang, lalo na yung usapin nung pagkasibak o pagkasuspende ng gobernur dyan. Huwag nyo rin ipanakot yung charter change na wala pa rin namang nangyayari. So kayo lang ang may interest talaga dyan, lalo pat nawawala kasi yung ng mga Marcos dito sa inyong anak na si Sara din, ano? So naging galit kayo, halos nagwawala kayo dahil hindi nasusunod yung inyong mga kagustuhan, yung mga pampolitika ninyong plano, no, nasasagkaan. So ang masasabi ko na lang lastly, itong si Alvarez, no, sa totoo lang nakakatawa ka, no? Katawanan ka nakakayo, no? Bisayaon ko para masabdan yag mayo. Katawanan nakakayo, sir, no? Wa na silbing imong pagka-congressman, murag sa tinuod lang istorya, gibaboy naman ka nila Duterte, di ba? Gibaboy na ka ni Sara sa tinuod lang istorya. At tong ning agi nga ikaw ang speaker, di ba? Kinudita ka. No? Naasan ang inyong pagka-amigo, ang inyong mga kunuhay ang magtinabangay mo. Sa pailaing tawag ana, no? Bukod sa gibaboy o binuangan na kag maayo. Pero tanawang imong ginabuhat, no?
Wa kay baruganan, ha? Alvarez. Mr. Alvarez, wa kay baruganan. Mura lang kag palahubog nga diha sa mga kanto-kanto, no? Mura kag palahubog og tuba nga mapainom lang, musugot na kung sa buhaton. Kaysa tinuod lang istorya, kaanogon nimo nga pareho mga Bisaya ta, no? Pero kaanogon nimo kaya ikaw ang Bisaya nga way baruganan, ha? Don't tell us na hindi masakit yung ginawa sa'yo nung panahong ikaw ang speaker, na kinudita ka, na pinagtulong-tulungan ka ni Sara, ni Arroyo, ni Gloria Arroyo at iba pang mga congressman. Ngayon, yung kaibigan mong isa ring pulpul na si Duterte, bakit pinagtanggol ka ba? Hindi ka pinagtanggol, di ba? Ano ang sabi niya noon? Ay, mahirap yung kalabanin si Sara. So wala, ni kapiraso nga ipagtanggol ka, ipaglaban ka, hindi ginawa na yung amigo. Pero tingnan mo, andyan ka ngayon, para kang itoy na sunod-sunod sa iya kung anong gusto niya. So anugon ang imong pagka kaingon ako ang mga taga Davao, mga naibaruganan, pero wag yun dahil labi na ang mga politiko, no? Ha, nakakasuka ka, Mr. Alvarez, no? So isipin mo na lang, trinidor ka na ng mga Duterte, pero andyan ka pa rin. Ang akong maistorya sa mga Kabisayaan, mga kaigsuunan natin, paano natin pagtitiwalaan yung ganyang klaseng congressman? Walang sariling prinsipyo, no? Sinuka na, ayun, pinagpipilitan pa rin ang sarili niya. Nagkikipagkaibigan pa rin sa mga tumarantado na sa kanya. Grabe. So yun lang, no? Isang maiksing ano lang to, pagpapahayag ng ating mga napapansin dyan sa Davao at yung mga politiko dyan. At sana yung mga mamamayan o yung mga taga Davao nga mga simpleng tao, masabtan unta ninyo, no? Nga kamo ginagamit lang nila. Sige, paki-subscribe ng Karto Kritiko at paki-like, paki-share. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat.